Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Socorro Utaratingan from BSN 3 Section A. So today I'm going to discuss the physical assessment in older adult. So ang napunta sa aking topic is physical assessment in older adult sa circulatory function, respiratory function, gastrointestinal function, sexual function, and neurological function. So, unahin natin yung circulatory function. Pag sinabing circulatory, ito yung is made up of the heart and blood vessels kung saan nag-work sila together. And then, ang role ng circulatory system is siya yung nagmo-move ng mga nutrients, hormones, oxygens, and other gases to our body's organ. So, circulatory function changes with age. Parang sa cardiovascular, nag-change siya and pinapadecrease niya yung cardiac output. So, sa cardiac output is nire-reduce niya yung heart rate ng isang older adult. And then, increase vascular stiffness. Yung arteries ng isang older adult is nagiging less flexible na pwedeng leading to higher blood pressures. So, circulatory changes, dinidecrease niya yung blood flow, reduce circulation to extremities and to our brain. Lifestyle modifications. Sa lifestyle modifications is kailangan ng regular exercises. Kahit sa mga regular exercises, okay na yung parang lalakad ka lang sa labas ng bahay nyo every morning, katapos ng magwawalis, yun, pwede na yun kasi mga simple exercises lang yun siya. And then, healthy diet. So, sa healthy diet is dapat more on vegetable and fruits yung makain ng isang older adult para magkaroon ng energy yung katawan nila. And then, itong pinaka-importante sa lahat is kailangan regular health check-up. Kailangan nilang pa-check up regular sa malapit na mga health center sa kanilang barangay. Pangalawa is the respiratory function. Respiratory function, siya yung nagmumove ng mga fresh air sa ating body while nire-remove niya yung mga waste gases sa ating body. So, physiological changes, dinidecrease niya yung vital capacity. Dinidecrease niya yung vital capacity, nire-reduce niya yung lung volume. And then, decrease forced expiratory volume is, ito naman yung pinapay-slow niya yung air expulsion sa ating katawan. And then, meron siyang clinical implications. Sa clinical implications is mas increase siya sa risk of respiratory infections sa mga older adult na may mga pneumonia, bronchitis, mga ganon. And then, decrease exercise tolerance. So, sabi nga nila, di ba, kapag nagkaedad na yung isang tao, is parang nawawala na sila ng lakas, parang natatamad na silang mag-exercise. And then, meron silang mga lifestyle modifications. Sa lifestyle modifications is meron silang healthy diet. Dapat more on antioxidant-rich food sila, and then regular exercises. So, meron tayong mga signs of respiratory distress. First is the shortness of breathing, and then chest pain and wheezing. So, ang pangatlo is gastrointestinal function. So, sa gastrointestinal function, ito yung nagdadigest and nag-absorb ng mga ingested nutrients sa ating katawan, and siya din yung nag-excrete ng mga waste product of digestion sa ating loob ng katawan. So, meron siya mga physiological changes. First is the impaired nutrients absorptions. So, dinidecrease niya yung mga vitamins and minerals absorption sa ating loob ng katawan. And then, ini-increase niya naman yung risk of constipations. Ito yung slower bowel movement, and then nire-reduce niya yung taste and smell. So, parang sa pag-reduce ng taste and smell is parang nawawalan ka na ng appetite. Sabi nga nila, kapag nagkaedad ka na or naging matanda ka na is mawawalan ka ng gana kumain.
And then, concern of many older adults is constipation, which usually defined lack of bowel movement. So, meron tayong mga signs of gastrointestinal distress. First is the severe abdominal pain, vomiting blood in stool, and severe diarrhea. And then, ang pang-apat is sexual function. Yung sexual function, ito ito yung sinasabing kung paano mag-react yung katawan natin in different stages of the sexual response cycles. So, sabi nila, kapag nagkaedad na yung isang tao is parang nagiging inactive yung older adult pagdating sa sexual intercourse. So, sa lalaki, na dinidecrease niya yung testosterone and then, nadidelay yung ejaculation niya. And then, sa babae naman is dinidecrease niya yung estrogen and dinidecrease niya yung libido. So, sabi nila, pag nagkaedad ka, sa babae ha, sa babae, sabi nila, pag nagkaedad ka is magkakaroon ka ng body image concern like self-esteem, mawawalan ka na ng tiwala sa sarili mo kasi nga yung balat mo nakulubot na. And then, aging. So, the last one is neurological functions. Sa neurological functions is meron tayong mga cognitive changes na first is the memory loss. Ito yung mabilis ka nang makalimot and nahihirapan ka nang makaremember ng isang bagay. And then, attention and focus. So, sa attention and focus, difficulty of concentrating. And then, kung meron tayong cognitive changes, meron naman tayong motor changes. Sa motor changes is muscle weakness, parang nire-reduce niya yung strength ng ating mga muscle. And then, gait changes, parang sa gait changes, slower walking. Di ba, kung mapapansin nyo, sa matatandang nagkakaedad na is parang nahihirapan silang lumakad, tapos yung parang kuba na sila, yung iba pa may tungkod pa silang daladala. And then, tremors, shaking hands, nasi-shake nyo ay parang, kung makikita nyo matatanda, di ba, yung ibang matatanda, makikita nyo yung kamay nila is parang nasi-shake ba. Katapos, next is the sensory changes. So, sa sensory changes, an older adult is, nagkakaroon sila ng vision loss, parang nalalab yung mata nila, and then hearing loss, and then, sabi nila, saan ba yun? Kapag nagkaedad ka daw, ang una-una daw mawawalan ng ay hihina yung pandingid ng tenga mo is yung kanan o yung kaliwa? Wait, parang kaliwa. Kaliwa yung sabi nila na pag nagkaedad ka, yung kaliwang tenga mo, yung unang-unang mawawalan ng pandinig. And then, smell and taste. So, sa smell and taste, syempre, mawawalan ka, gaya nga nasabi ko kanina, pag nagkaedad ka is mawawalan ka na ng gana kumain, tapos mahirapan ka na sa pang-amoy. And then, touch and sensation. Yeah, the last one is touch and sensation. Sa matatanda, kung mapapansin nyo is, yung balat nila is dry and then kapag pag inangat nyo, ay hinawakan mo lang siya ng ganyan, parang sasama na, katas parang buto na yung matitira, mga ganun. And then, yun lamang po and maraming salamat.